Isa po sa mga constitutionalist, dating commissioner din ng Commission on Election, si George Sarmiento ay nagsalita na po tungkol dito sa talagang matinding pinagdidibatihan sa all over the Philippines, maging sa abroad. Bakit nga ba hindi matuloy-tuloy? Bakit nga ba nabibitin-bitin ang impeachment laban kay Sara Duterte? Ayan ho ang pinagdidibatihan ngayon. At dahil dyan, nagkaroon po ng multisektoral, iba-ibang sektor, ang Kongreso, Senado, mga samahan ng mga abogado, mga non-government organization, kabataan at iba pa. Nagsama-sama sila sa isang lugar at tinalakay ito. Pakinggan po ninyo ang sinasabi dito ng dating commissioner, si Attorney Sarmiento. Sa kanyang paniniwala, meron siyang puntong ipinapaliwanag dito. Let go direct to the point. In the ongoing national conversation on impeachment, three issues emerge. And what are these? Number one, can the Senate of the 20th Congress continue the impeachment trial that has started during the Senate of the 19th Congress? Number two, can the Senate forthwith proceed with the impeachment trial even during recess? And number three, can the president call a special session at any time? My answer to issue number one is yes. This has been addressed in the case of Pimentel Jr. versus Joint Congress Committee to canvass the votes for the President and Vice President, a 2004 decision, where our beloved Justice Carpio gave her separate concurring opinion. Petitioner Aquilino Pimentel Jr. asked the Supreme Court to annul the proceedings before the JCC because it has become functus officio because of the new Congress. But petition was denied by the Supreme Court in an en banc resolution. The Supreme Court making a distinction between legislative function and non-legislative function. The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. And a separate concurring opinion, our esteemed Justice Carpio Morales, citing the extensive deliberations in the 1986 Constitutional Commission, in the exchanges between Commissioner Ampong, a former lawmaker, and Commissioner Davide, a former lawmaker, she wrote that again, repeating the legislative and non-legislative function of Congress. So yes, it has been functus officio insofar as performing its legislative functions, but not its non-legislative function, which is continuing. Continue. Yeah. My answer to issue number two is yes. Can the Senate forthwith proceed with the impeachment trial? Yeah. Proceed Ito po ang to mainit na impeachment trial. pinag-uusapan po ngayon sa ating lipunan. Further proceed, or in the Tagalog version of the 87 Constitution, dapat agad isunod, is a novel addition in the 1987 Constitution on impeachment, not found in the 1935, not found in the 1970 Constitutions, not even in the U.S. 1787 Constitution. So lahat ng saligang batas. In Pwede ordinary pala. meaning, as constitutionally interpreted, it means right away. Ayun. It means immediately. Walang patumpik-tumpik.
alinlangan, gawin kaagad. Ayan, ang linaw. The records of the 1986 and 1986 Constitutional Commission, walang alinlangan, gawin kaagad. Ayan, inulit lang. The records of the 1986 and 1986 Constitutional Commission are bare. When forfeit proceed was introduced, it was part of the committee report number 17 on accountability of public officers. Ayun. On accountability, yung pananagutan ng public officer o ng isang empleyado or opisyal ng ating pamahalaan, opisyal ng pamahalaan. Ayan po si George Sarmiento, isang constitutionalist at law expert yan. Okay? Na nagsalita dyan sa harap ng multisectoral emerging issue and impeachment nga ho ang topic. Nagkaroon pa ng open forum dyan. Nandiyan si dating Senate President Drilon, dating Associate Justice Carpio Morales, at saka si Sarmiento na dating Commissioner ng COMELEC. So magagaling at kilalang mga abogado, mga retired Associate Justice, retiradong Senador, retiradong COMELEC Commissioner, ang nagsasabi na kaagad-agad, huwag patumpik-tumpik, dapat gawin na ng Senado ang trial. Kasi yan ang gusto ng saligang batas, iniuutos ng saligang batas, at ngayon naging public clamor na rin. Demand na actually. Nagdidemand na ang publiko. Pero hindi natin alam bakit ayaw gumalaw ng Senado under Senate President Escudero na isang Bicolano. Hindi ko alam bakit. Paulit-ulit na lang ang kanyang paliwanag na recess kami. Hindi kami pwedeng mag-resume. Sa June pa kami magre-resume. Maghintay kayo, huwag nyo kaming madaliin. Laging ganon. Ito, public clamor na ito. Taong bayan na po ito Sino ba ang mahalaga? Ano ba ang mahalaga kay Senador Escudero at sa mga senador? Although yung isang senador ay sumulat na, si Coco Pimentel nga, nabanggit ko na doon sa isang video na sumulat na at sabi niya, magsimula na tayo. Pero ayaw pa rin. Sabi tuloy nung iba, si Escudero lang ang ma-impeach dapat. Problema, hindi naman impeachable official ang Senate President at mga senador. Hindi po. Yung mga yan, mawawala lang sa Senado kung sila ho ay matatapos na ang term at huwag nang iboto ulit sa susunod na eleksyon. Yun lang. Pero yung i-impeach sila, tanggalin sila, yung mag-resign, malabo yun. Isa lang ang nakagawa nun, mag-resign. Si Mick Subiri, nakagawa nun ng araw, nag-resign. Delikadesa doon sa hindi umanidayaan. Pero yung pag-impeach, hindi ho sila na-impeach. Matatapos ang term nila at doon sa eleksyon, kung sila kakandidato uli, doon lang siya. Kung ayaw ng taong bayan, huwag na siyang iboto. Yun lang ho magagawa. Wala magagawa Hindi ho pwedeng patalsikin ng Malacanang ang isang senador. Hindi pwedeng patalsikin ng Supreme Court ang isang senador. Wala pong pwedeng magpatalsik sa senador kung hindi ang taong bayan during election kapag kandidato. Ganun pong katindi ang power ng mga yan. Kaya ngayon kahit anong parang tigasan na ito, public demand na. Nagdidemand na ang maraming Pilipino. 73% na nga ng Pilipinong pabor sa impeachment dahil gusto nilang malaman ano ba ang totoo. Pero naninindigan ng Senate President, huwag kayong magmadali. Sa June pa kami magtatrabaho. Sa June pa kami magsisimula. At pag-uusapan itong trial na ito sa pagpasok na ng next Congress by July, August, September o kung kailanman. Wow! Ano ang inyong masasabi? Patuloy po. Huwag tayong magsasawa rito. Kahit nakukulitan na kayo sa istoryang ito, huwag kayong magsasawa dahil katarungan ang hinahanap dito ng mamamayang Pilipino na siya may-ari ng perang hinahanap saan ginamit ni Sara Duterte ang kanyang pera o pera ng bayang ini-assign sa Department of Education at Office of the Vice President. At bakit siya nagmura at bakit siya nagbanta sa buhay ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at Speaker of the House. Bakit siya merong inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo. Napakabigat po niyan. Kaya nga umikot at nabuo ang betrayal of public trust. Kawala na ng tiwala ng taong bayan sa kanya. Kaya kailangan magkaroon trial para madinig natin ang kanyang panig diyan sa mga kasong yan kung ano ang kanyang depensa. Ang problema, si Escudero, ang Senado, ayaw magtrabaho sa ngayon.